Samantala, patuloy nga po ang programa ng pamahalaan na makapagbigay ng marami pang trabaho sa bansa. Ito ay sa kabila ng tinatawag na nagkaroon daw ng maraming unemployment rate nitong Abril. Balikan naman natin ang report ni Rocky Ignacio. Iginiit ni Pangulo Aquino na umabot sa 1.99 milyong katao na pagkalooban ng buhay nitong 2012. Mas mataas ito sa 1.57 milyon na katao na nabigyan ng maayos na hanap buhay simula taong 2010. Sinabi ito ng Pangulo sa harap ng report ng National Statistics Office na umabot sa 7.5% ang mga Pilipinong walang trabaho nitong nakalipas sa Abril, mas mataas kumpara sa kaparehong buwan ng nakaraang taon. Ayon sa Pangulo, marami kasi sa mga Pilipino ang nasa kategoryang self-employed na posibleng na ipagkakamali na walang trabaho. In the 2 years between 2010 and 2012, yung net new jobs generated was a total of 1.57 million. The number of new persons employed in the wage and salary category. Itong category ito is a widely used indicator of quality jobs. No? Increased by 1.99 million during the same period. Alam mo, meron kasi suspicion, pag tinanong, survey ito, no? Pag tinanong employment status mo, ang dami sumasagot na self-employed, which might be a euphemism for not employed. So pag napasok doon sa wage and salary sector, ang yan tunay na may trabaho talaga maliwanag. So that growth of 1.99 million is significant. Dagdag pa ng Pangulo, ang mahigit 2 nawala ng trabaho ay nasa sektor ng agrikultura. Nagkaroon kasi ng pagkabalam ang panahon ng pagtatanim ng mga magsasaka dahil sa naranasang sobrang init ng panahon. Pero sa report ni NEDA Director Arsenio Balisacan, maliit na porsyento lamang ito. The decline in employed persons was accounted for by agricultural workers, especially unpaid family workers. Yung Bureau of Agricultural Statistics reported that farmers delayed their planting in April. Unfortunately, the survey also was done in April. So at the time na nag-survey sila, sumabay yung delay. So lalabas talaga, medyo nagkaroon ng decline. Okay. May perception kasi na masyadong mainit at saka unfavorable weather conditions. As you know, farmers will always will have the weather dictating their planting cycles. Nagkaroon ng na-offset to improvements in the industry and service sectors. Wage and salary workers working full-time increased in both sectors. Sa 37.8 milyon na may hanap buhay nitong Abril, 52.6% ay nasa services sector, 31.3% sa larangan ng agrikultura, habang nalalabing porsyento ay nasa industriya ng manufacturing at construction. Nauna ng tanan ng economic growth ng Pilipinas sa 7.8% sa first quarter ng 2018, kung saan naungasan pa ang mga bansang China, Indonesia at Vietnam. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.